Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 11, talata 20 hanggang 24. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Bubala sa mga bayang ayaw magsisi. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya noon sapagkat hindi sila nagsisisi at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Kawawa kayo, mga taga Corazin. Kawawa kayo, mga taga Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga imalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng pag-uukom ay mas kakahabagan pa ng ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa inyo. At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga imalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa inyo sa araw ng pag-uukom. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
ang Holy Spirit, follow me now. tulungan, Lord God. Kami po ay
the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sabay-sabay natin papurihan ng Diyos. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan muli natin ating Panginoon. Malakas, malakas, malakas. Salamat po. Saan po yung St. Vincent? Nasaan po sila? Oo. Yung umattend ng LSS. Tabi-tabi po. Yung umattend ng bakit wala? Hindi, yung iba. Hindi, yung mga din po ng LSS kasi po, nakapag-share po ba lahat doon sa, so, wala si Sister Jen. Kasi napakaganda po ng ating LSS yung Saturday and Sunday po ba? Sayang nga yung mga hindi nakarating. Sayang. Pero, siguro sa susunod. Ayun po. Yaw na katigaw. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang gagawin natin ngayon, yung mga maten ng LSS ay tatawagin dito para sabihin nyo kung ano yung natutunan nyo doon sa mga katuruan. Kahit isa lang, kasi marami yung di ba, 8 yung topics. Ano yung resonating? Ano ba yung nanatili sa isip nyo na tinuro ng mga speakers? Kahit isa lang, huwag na lahat. So, unang-una si na lang. Si Diana na lang, Sister Diana. Na-share mo kung ano yung may natutunan ka ba na napili sa isip mo na tinuro ng mga speakers. Ayun, good evening po sa ating lahat. Ayun, bigla ako doon. Siguro yung may na lang, yung natutunan ko is yung doon na lang sa unang-unang topic natin. So yung sa the God's love na lang. So doon tinalakay natin doon yung doon sa speaker natin na kung gaano pa tayo kamahal ni God. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok natin sa buhay, basta isipin lang natin na lahat ng gagawin natin, lahat ng bago natin gawin isang bagay or bago tayo magsalita, isipin natin lagi yung Panginoon. So para dun sa way na yun, maiwasan natin yung makasakit tayo ng kapwa, yung makagawa tayo ng hindi maganda. So lagi lang natin isipin na lahat ng nandito sa mundong ito, lahat ko kaloob ni God. So lahat ng ito, dahil sa biyaya ng pagmamahal niya sa ating lahat. Ayan lang po. Thank you, Sister Diana. Oo, 95 agad ang grade. Kasi mahalaga na tuwing meron tayong mga formation o ay tinatanong natin para alam na nakikita natin kung natututo ba tayo. Diba? So next si Gretchen. Si Ramil at si Sister Tess. Ba't Ramil at Sister Tess?
Magandang gabi sa ating lahat, no? Walang galing tayo dun sa seminar natin. Nagmagasan, pasok ako sa trabaho. So, lalong ko. Hindi, sa totoo lang natuwa talaga ako kasi kung bakit parang unti-unti talagang gumagaan talaga ang buhay ko, pag-iisip. Lalong pinalakas ako ni Lord na hindi niya talaga ako pinabayaan mula nung galing tayo doon. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin kung tuwa ko dahil siyempre nangyari sa akin, binigyan na ni Lord na tinutuloy niya ako. Pero may good news man ako ito sinubukan ko, hindi lang sinubukan, mga 2 linggo na siguro hindi na ako uminom. Sana tulungan niya pa ako. Totoo yan, 2 linggo na. Nauho na nga ako eh. Pero nagdasal naman ni Lord na eh. Salamat Lord. Tulungan mo magagaya ko. Magagaya ko talaga. Kasi nasa akin lang naman ito eh. At sa pamilya ko eh. Nakayanin ko. Kahit gusto kong siya tayo. Kaya tuwa ko. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon Diyos. At alam ko, pamabahin niya pa yung buhay ko para sa pamilya ko at para sa ating mga kapatid. Nagkikita tayo habang buhay at bigyan tayo ng lakas ng Panginoon Diyos. At wala namang posible na tayo hingi sa Kanya ng tulong din. Siya ang kapangyarihan sa mundo na to at siya lang ang malapitan natin sa bawat panahon na gigipitan, kahirapan ng buhay. At ito na po ako ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi. Thank you. Good evening po sa lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang nag-uumapaw po yung puso ko. Para mong simula nung pagkatapos ng LSS, talagang binigyan ako ng ni Lord na nung time na nag-anointing na talagang hindi ako nag-share nung time na yun, pero hindi papayag si Lord na hindi ko i-share sa inyo yung blessing na nangyari sa akin. Nung time na yun po, na nakapikit yung mata ko, bumalik sa alaala ko nung bata pa ako. Lahat ng mga naging experience ko simula nung bata, bumalik sa akin yung kumbaga parang pinaalala ng Holy Spirit simula ng pagkabata ko kung ano yung mga nagawa kong kasalanan sa magulang, sa kapatid, sa kapwa, sa mga kaibigan ko. Binisyon sa akin ni Lord yun. Kasi habang nakapikit ako, kinakausap ko si Lord, sabi ko, Lord, bakit madilim? Sabi ko sa isip ko. Habang nagpipray ako, sabi ko, Lord, bakit madilim? So, kapag malalim, totoo yung sinasabi na kapag malalim yung panalangin mo at taos sa puso yung panalangin mo at handa kang makinig, talagang deep inside, maririnig mo yung voice ni God na yung time na yun, sabi sa akin ni God na pinapakita ko sa'yo kung ano yung dating buhay mo na madilim. So, yung time na yun, nung naranasan ko yung kadiliman, talagang sabi ni Lord, kung gusto mong
mabago ng tuluyan ng buhay ko. Lahat ng mga utos na sinasabi ko sa iyo, sundin mo. Kung gusto mong mapunta sa liwanag. So, hindi ko na-expect na nung time na yon, from napakadilim na paningin ko, parang bigla siyang nag-enlighten. Pero hindi ko na-share yun nung time na yun. Pero napakalo ko talaga, para akong nabunutan ng tinik, na parang may mabigat akong dala-dala, na parang bigla na lang nawala. So, nagpapasalamat ako at may isa pa siyang sinabi sa akin. Kumbaga, narinig ko na pinramis niya sa akin na abangan mo, meron akong gift na ipagkakaloob sa'yo. Yun yung tumatak sa akin. Kaya, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, nagpapasalamat ako sa BMG family. Kasi, unti-unti, yung pinipray ko kay Lord doon, nung nasa kadiliman pa ako, unti-unti na nililiwanag niya, at saka unti-unti na talagang yung sinasabi niya na isasama rin ko ay yung natutunan ko sa LSS. Na kaya siguro yung unang topic, God's love. Kasi yun yung pinaka-buod. Hindi natin kayang tanggapin, hindi natin kakayanin yung pagtanggap, hindi natin kakayanin yung pag-surrender at yung pagsunod kung walang pagmamahal sa puso natin. Kaya nung time na inopen ko yung puso ko sa Panginoon, inopen ko yung puso ko sa positive, na sabi ko, hindi hanggang dito lang. Ang malaki ang paniniwala ko sa Lord na babaguhin niya ang buhay ko, babaguhin niya ang buhay ng pamilya ko. Kaya sobrang napaka-bless ko dahil hindi mo ito makikita dito, tatayo. Lord, thank you, Lord. Salamat. Wala ko talagang habang buhay akong si-serve sa iyo at magpapasalamat. Yun lang. Napakakasunod na din. Next, si Brother Teo and Sister Annie. Hindi, Brother Teo, maiksi lang. Mga dalawang salita lang. Kasi nagsasalita si Brother Teo, kaya sabi ko dalawang salita. Ano yung nanatili sa inyo, kasi nag-share na si Sister Annie, baka umiyak na naman kaya share nyo na yung natutunan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kunti lang hindi paliang ko lang. Ang laki ng pagbago sa aming pagpati namin sa ilis. Tapos yung asawa ko, na siya, nagbago ko. Ang hindi ko lang sa kanya respeto. Tapos, hindi siya magsinungaling. Yan lang. Ito na lang. Ako muna nung pasalamat ko sa iyo. Malaki ng pagbabago. Dalawa lang daw. Sasabihin. Thank you, Brother Teo. Basta nagbago ka, natuto ka. Okay. Next, si Brother Gani kaya.
si Sister Tess. Ano? Actually, pinag-iisip ko ano yung natin sasabihin na ano. Pero ako talaga, ang nare-record ko ang gano'n yun. Yung pinakauli nating speaker. Si Brad Adot. Kasi yung topic niya napakaganda. Gagaling. Pero pagka inisip mo, totoo naman. Kasi ang napagaling mo talaga sa Diyos. Kaya ngayon naman, di ba, sinasabi na the ultimate leader. Yun ang mga na-pick up ko doon sa seminar natin. Kaya nga nung bandarang sabi ko nga sa sarili ko, Lord, ba't ngayon lang? Ngayon ko lang sa kami ginawa. Pero sabi na, wala naman hindi. Yung time naman hindi importante. The first shall be the last and the last shall be the first. Kaya, ano po na lang natin, di ba? Yung gano'n. Weekend seminar at kasama ko. Ang COVID ka agad ang anong pinakain mo niya dahil? Kasama siya dyan, diba? So, even yung mga anak ko, very skeptical sila. Alam nila na kami dalawa, very private, mahirap kami mag-busy talaga. So, pero minsan, dadala dito sa mga kahit na-mention ko na, diba? So, yun, parang dumating yung punto na hindi ko na siya maindihan. Then, marami pang iba sunod-sunod, na mga numbers, parang nahihiyaan na rin ako. So, yung time na sabi niyo mag-weekend seminar, hindi ko naman masyadong nahirapan na makumbinsi ko siya. Plus, yung reason na nag-work siya, hindi siya nag-work, matagal na kami kaya yun, plus yung fact na ito, ano din actually, iba din kasi yung mga puso natin, ako, na siguro siya. Pero, yun, parang may na dito para, especially, hindi siguro sa ito, pero more sa mga tao close sa akin, sa aking pamilya. Talagang minsan, hindi ako kasi hindi ako magalit, bitter ako, at hindi ako kaagad hindi ako makapal, hindi ako nakakalimo. Siguro madali lang magpatawad, pero kung makakalimo, hirap ako doon. So, ito, proseso dito na hoping na sana tulungan ako ng Panginoon na maging open, no? Huwag kong i-insist na ako ang tama, ako dapat yung palagi ang masusunod. So, thank you sa community na to. Thank you. Hello. At saka nagpapasalamat pala kami kay Sister Hilda at saka kay Brother Drew. No? Nagaling na namin shepherd. Talaga naman, sabi ko nga, kung kaya din ang gawin mo, makaya din natin. In his time talaga. Alam niyo ba, bata pa kami noon. Team Pagok ni Brother Gani. Nung nire-recruit namin sila, pinuntahan namin muna Tita Bel
sa bahay nila. Hindi kami pinansin ni Brother Gary kasi masungit siya eh. Actually, natakot ako kasi nga, siyempre bata pa ako noon eh. Tapos, ano ba yan? Sabi niya, medyo galit. So, nung sinabi niya hindi, alis na agad kami. Nakakatakot eh. So, hindi ko akalain na ganun pala ka-apuela si Brother Gary. Brother Sunny! Brother Mel and Sister Cla. Yan. G pala, G. Mark and G. Yan. Sorry na pala. Ano po, marami natutunan si Brother kasi ano eh. Nasa harapan siya eh. Oy, birthday boy. Good evening po sila. Brother mo po ba at siski, asawa? Sorry, nahihayin talaga ako. Pakantayin nyo na lang ako, pero meron ako. Ayun, marami rin po ako natutunan, sobrang dami. Na-open ko lahat kay God yung mga... Na-open ko lahat kay God, lahat ng nasa dibdib ko, na-share ko sa kanya lahat. Nabuksan niya kung ano nang darating sa amin, sa akin, siya na bahala. Ganyan lagi nangyayari sa lahat. Hindi mo naman gusto sa kanya, ang family ko, mga kamag-anak ko, kung nandito lahat sa loob na to. Magpapasalamat ko sa kanya kasi, actually, second life ko to, na-accident ako last week. Medyo tayo na. Kala ko, tapos na eh. Alam wala na kasi nabangga ako naman. Natukot ko yung sino ko. Tapos gumulang ako 2 beses sa kalsada. Yung sakyan sa likod ko, may kasalubong akong sakyan. Pinangga ako ng van. Blackout ako, akala ko tapos na eh. Sobrang kaba ko talaga. Lumuha yung mata ko kasi. Akala ko wala na eh. Pero thank God pa rin kasi hindi ako pinabayaan. Kaya yun, thank you po. Ang natutunan ko po, siguro yung 3 P. Yung sa yung pagtanggap, na kailangan tanggapin natin muna lahat ng naging mali natin sa buhay para isuko natin sa kanya ng wala ng galit, wala ng sama ng loob. Tapos kung ano man po yung ibibigay niya sa atin ng mission, yun po yung mga susundin natin sa kanya. And next si Brother Guy at Sister Joy naman. Na-share na po kasi nila lahat. Thank you po. Then, siguro yung pinaka-naman is yung commitment. Alam ko may commitment. Pero hindi ko lang alam siguro. Pero yung God's love, celebration. Tapos, bali, siguro ang commitment ko siguro yung tulad nga na sinabi ni Sis G, yung sa 3 P's, isuko natin lahat sa Diyos, tapos magbago tayo, tanging magbigay tayo ng oras lagi sa Panginoon. Salamat na po. Good evening po. Siguro yung tapatak din sa akin yung God's love din, yun nga yung pagmamahal ni God na yung unconditional love niya
na pwedeng magligtas sa atin sa kasalanan, pwedeng magligtas sa atin sa spiritually, tapos pwedeng magdala sa atin sa salvation. Basta matuto tayong isuko yung mga nagawa nating pagkakamali at tanggapin natin yung mga tanggapin natin yung mga sumunod tayo sa utos ni God. And yun, sa pagsuko natin ng mga kasalanan natin sa Panginoon, yun nga, magkakaroon tayo ng mag-grow tayo spiritually. Tapos, yun, syempre, kailangan, bago tayo magkaroon ng salvation, di ba? Kailangan pagtrabahuhan natin yun. Syempre, kalimutan natin yung mga kasalanan natin, yung mga dati natin ginagawa na alam natin hindi maganda sa mata ng Diyos o sa mata ng tao, huwag na natin gawin. Paunti-unti, natin yun, mapapractice, yun, matuto tayong sumunod sa mga utos ni Lord and maging mabuti tayong kapwa, maging magasalin. At yun, offer lang natin lahat ng mga sakripisyo natin dito sa mundo, sa buhay natin, mga pinagdadaanan natin, pagsubok, mga happiness, ano man napagdadaanan natin, matuto tayong magpasalamat sa Diyos at i-offer lahat. Yun lang po. Siguro yun, sa grasya ng Panginoon, magagawa natin yun. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. At alamin natin yung kung ano yung mga bagay na dapat nating sinusunod at dapat nating tatanggalin na sa buhay natin. Kasi yung temptation, nandiyan lang naman palagi. So, hindi tayo lalayuan ng kalaban. Pero kung alam naman natin na kung alam naman natin na mali yun, wag na natin ituloy. Lagi tayong magdadasal sa Panginoon. Yun lang po. Naman si Brother Alan and Mary Grace. Magandang gabi po. Ako po yung natutunan ko doon sa LSS mula po sa NE, po sa mga prayer meeting, tsaka sa seminar po. Marami po akong natutunan. Siguro yung una po yung nga po yung sa God's love. Yung pagpapala natin sa Panginoon at bukod siya ang dakilang maniliga siya po yung dakilang pagmamahal niya sa ating mga lahat ng kailangan po natin tanggapin, yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, lahat ng mga problema tanging ang Panginoon lang po ang makakasolve at siguro yung din po, yung pagtanggap, yung pagsunod at saka yung pagsubo. Matuto po tayong tumanggap ng mga dumadating na mga problema sa buhay natin. Saka yung pag-surrender ng mga bigat o mga sama ng loob sa ating mga puso. At yun po talaga ako na yung pagpapatawad, yun po talagang sobra akong nakarinig doon sa huling yung pagpapatawad kay Lord, yung paghingi ng tawad sa Panginoon. Yun lang po, siguro lahat ng sa Panginoon lahat surrender po. Salamat po. Nahihiyain din po ako eh. Kunti lang din po sasabihin ko. Una po sa lahat, ito po masalamat sa Panginoon. Ang natutunan ko po ay yung pagtulong po natin sa kapwa na kahit na maliit na bagay o meron tayong maitulong sa mga nangangailangan, lalo na po yung mga nasa lansangan po, yung mga nangangailangan po,
bigyan po natin ng kahit konting tulong po sila. Yun lang po, maraming salamat. Thank you. Sino ba? Oh, si Brother Danny sa Sister Marichu. Kahit, ayun. Siyempre, umaten kayo, dapat meron kayong natutunan, di ba? Yun na, gusto ko ba? Gusto namin marinig. Hindi na, Brother Danny. Iyain yan talaga kailangan. Yun lang, maraming natutunan pagmamahal ni Lord para sa atin, lalo na sa nagtatag na ginawa itong BOG. Ang laki ng sakripisyo, lahat ng member, elder, lahat, admin. Kaya ang daming nagkikayat. Ang daming natutulungan sa pagmamahal at sakripisyo ng buong BOG. Kasi kung walang BOG, walang member, walang nakakarating kay Lord, walang nakakapagkwento kung anong naramdaman nila, anong tinanggap nila, lalo na yung mga blessing at yung pagtutuwid sa atin ni Lord. Alam ni Lord na lahat ng nahihikayat, lahat na nandito, dahil sa paghihikayat, pagmamahal, natutuwid yung mga daan natin. Kaya yun lang, pinapasalamatan ko ang buong BOG, ang sakripisyo at pagmamahal, kaya nandito tayo lahat. At thank you, Lord. Ano ko lang yung drawing ni Brother Bot, yung apat, kasi yun yung pinaka-importante. Yung, ano yung nakaganon? Prayer. Tapos dito, service. Tapos ito, study, tsaka community. Yung dapat yung babaunin natin pagkatapos ng NSS. Kasi yung prayer, napakahalaga nun kasi yung katumbas ng prayer ay hininga. Yung ang katawan natin humihinga, yung spirito natin kailangan huminga, yung prayer. Kung pag tumigil yung paghinga natin, mamamatay tayo, diba? So kung hindi tayo nagdadasal, mamamatay din yung spirito natin. So, isa lang kung sa apat ang mawala, sigurado mawawala na rin tayo dito. Kaya dapat may prayer time tayo. Pagkatapos ng NSS, dapat meron tayong prayer time. Importante. Tapos service, yun yung exercise. Kung sa katawan natin, dapat nag-exercise tayo para lumakas. Ganun din yung espiritu natin. Dapat nag-exercise. So, service yun. Paglilingkod sa ibang tao, sa community. Tapos yung study, pagkain, yung study, ang katawan natin kailangan makain. Yung study rin, nagbabasa ng Bible. So yung espiritu natin, kailangan kumain din. Sabi ko nga, palalakasin natin, palalaguin natin yung espiritu natin. Katulad nito. Kailangan ganyan ang espiritu natin. Tapos yung community, yung pakikipaghalubilo sa tao. Ganun din, yung kapag umaattend tayo ng prayer meeting, ay gumaganda yung espiritu natin. Meron pang isang mag-share. Yung nangyari ng baptism. Sister Jenny. Kailangan ko daw i-share. Kasi ganito po yun. Actually, yung first time ko mag-LSS, na-experience ko during the praising, di ba? Nag-praising tayo. Nag-alleluia. During that time, first kong na-feel na hindi lang ako gumagalaw, na ang bilis.
Natakot ako kasi may ako yun. Alam niyo, pinigilan mo yung dila ko. Pero pagbuka ng dila ko, dire-diretso siya, gumagalaw. So yun yung first time na naramdaman ko siya. Dito po, last nating baptism during that time, ba nag-aaluluya tayo, nag-praise. So, nagagano naman ako, pero hindi siya mabilis. Nagulat ako, bakit? Alam niyo, tumataas talaga yung tono. Habang nakaganito ako, tumataas yung tono niya, nararamdaman ko po, inaangat ako pa ganon. Nararamdaman ko na, inaangat ako pa ganon. Tapos yung tono ng aleluya ko, ganon ka Tapos pinapakiramdaman ko po yung sarili ko. Hinihinaan ko, pinipiyak ko, baka malakas. So, hindi yung nahihinigay. Kaya alam parang, baka sabihin, yun yung naisip ko, baka sabihin, ano yung ginagawa ko. Kasi hindi ko siya ginagawa. Pero hindi ko po talaga mapigil yung bibig ko na tumataas siya. Pag tumataas ang gano'ng boses ko, ramdam ko yung pangay na ginagawa talaga ako. Ayun yung ginagawa talaga ako. Pero paano talaga yung pakakasalita? Yung katawan ko. Yung gano'n. Kaya sabi ko, truly, yung Holy Spirit, totoo siya. Kasi pinaramdam niya na sa akin noon, pinaparamdam pa rin niya sa akin. Ngayon, actually, nung mga nakarang araw, sobra malungkot ako. At nagpa-pray pa nga ako kay Tita Josie. Tita Josie, pray over mo. Kasi, yung sister-in-law ko, yung nag-iisang sister-in-law ko kasi may cancer. And 3 weeks na po siyang nasa hospital. Siyempre naawa po ako sa kapatid ko. Kumbaga sabi ko, namatay na nga ako ng asawa. Ba? I mean, kasi she's very sick talaga. Dahil nagkatubig na siya sa baka. Ilang beses na tinatanggal ang bumabalik. Sabi ko, God, please maawa ka. Pero yun yung pinipray ko. And during that time na nagpipraising ako, sabi ko, God, during ngayong oras na ito, alam ko, hinihingi ko siya. Sabi ko, alam ko, mula una hanggang talampakan, gumagaling siya, Panginoon. Yun yung pinipray ko habang nag-aaluluya. Nung umuwi ako sa bahay, kasi si Mama nanggaling doon. Sabi ko, Ma, kamusta si Fides? Kasi during that time na dumadalaw siya, nagala, kasi hindi niya kaya gumamang, ganyan. Sabi niya, kakatuwa nga naglalakad na siya. Kaya niya nang maglakad. So, God, thank you. Sabi ko, you're truly is a miracle God and merciful God. Kasi, yung prayer ko ng unang linggo for her, offering all the prayers mula umaga hanggang gabi, even sa nagtatrabaho ko, small prayer for her, pag naaalala ko, nung sinabi ng mama ko na naglalakad na siya, baka daw umuwi na, is sabi ko, God, thank you so much na pinaramdam mo sa akin na hindi ako kailangan mag-alala sa pananalangin ko ng taos-puso, naririnig ako. So, yun yung na-experience ko that time. At nagpapasalamat ako na kahit medyo matagal na ako sa ating community, no? Nararamdaman mo pa rin yung pagmamahal ng Panginoon. Di ba minsan pag tumatagal, nawawala tayo. Ganun talaga, parang nawawala yung pakiramdam. Pero siguro yun nga, ang Panginoon gumagawa ng paraan para ibalik ka niya sa Kanya. Yung kapit lang, dun sa mga bago, no? Siguro yun nga po, dapat lang magpatuloy tayo mag-serve. Yung service na pwede rin tayo mag-serve sa church natin. Not just here, outside din. No? Para makahikayat din tayo ng mga kasama. Yun lang po. Praise God. Thank you po. Sa linamnan mo yung Holy Spirit. Kasi yung experience niya nandiyan, ganun din ako Saturday pa lang noon, 1991. Pero yung ko noon, yung Saturday yung si Tita Carol, hindi ka na makagalaw, yung kuhog mo, yung titiklop ng ganyan. That time, pari pang gumagawa sa amin ng baptism, pari pa noon.
Tapos yung bigla ka nakaranas ako ng liwanag. Kasi hindi ko na alam, hanggang sa nag-thanks na ako. Hindi ko alam kung ano sinasabi ko, pero takot ako kasi palagi sinasabi nila, kailangan alam mo din yung sinasabi mo pagka may nag-interpretation ng ano, imagine iba yung sinasabi ko, kaya ayoko, takot ako. Until na, ano kami, seminar tayo, di ba, bago? Nag-seminar tayo, halos 1 month kami na Venus, 3 months. Namatay na ata yung nagbigay na seminar sa atin. Yung seminars mo lahat yun, yung pagsalong, pagtatangs mo, para lumabas. Kaya lumabas yung pagtatangs mo ng my words, yung hindi hanalaya na halas, hindi ka hanahalana. Yung gano'n yung po, lumabas yun, ano kami, yung parang nag-practice ka, practice yung gano'n po. Tsaka pagka at parang sabi ni Mr. Jen, pag meron pinag-pray, may nararamdaman ka sa sarili mo, doon siya lumalos at mabigat ang kalooban mo. Kasi itong LSS, pinaghandaan din po ng music talaga yan. Kasi yung kanta po namin noon, basta nag-line up lang po ako. Nung tinawagan ako ng speaker na ganitong kakantahin, nagulat ako, sabi ko, naku, may line up pala sila, ganito, ganyan. So sa inang Wednesday ba ako nag-text sa'yo? Practice natin, no? Yun, bigla ka na nag-practice agad. Pero napakabuti naman ng Diyos kasi biglang tumugon si Brother Sunny, si Bench, si Tim. Nag-practice po kami, kahit ilan lang sila, para lang matugunan yung kung ano yung mga kailangan sa seminars na yun. Tsaka naging ready rin po naman. Mabigat po ang kalooban ko din po nung bago mapunta ng LSS. Pero napakabuti ng Diyos, hindi niya hahayaan yun na maging ganun ka. Kasi mahirap pag ikaw ay naging ganun, damay po ang lahat. Pag may isang mabigat, damay po talaga ang lahat. So nung nagpa-pray over po ako ng Sunday, ang naramdaman ko naman po noon, sabi nga ni Mr. Melda, ano daw po ako noon puti na daw, yung putla na, wala na. Kasi hindi ko talaga may galaw aarte ka pa naman nun, ganun gagawin mo, inayan niya ako magagawin niya. Pero talagang hindi ko alam yung Holy Spirit, hindi po ako. Pero pagkatapos po nun, ayun na, gumanda po yung pakiramdam ko, naging masaya po, naging okay po ang lahat. Kaya palakpakan natin ng Panginoon dahil napakabuti ng Panginoon. At isa pa po, i-ready na rin po natin yung ating mga sarili sa August 22-23. Sana lahat po tayo maka-attend doon sa GSS po. Wala ba tayong venue, no? O, hindi sa lahat yung mga nag-LSS. Mas maganda po ito. Mas maganda po yung topic na po. Topic na to. Sobrang yung ano kayo. Inaasa po kasi ako. Yun lang po. Palakpakan natin ang Panginoon. Binako na po tayo sa pag-aaral.
alay na ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, basbasan mo po ito upang basbasan mo po ang aming mga alay upang ito po ay maging sa pakinabang po at nawa po ay magamit sa mga susunod na pangailangan po ng NNP. Ito po ay nagpasalamat po kami at nawa Panginoon ay pagkaloob po ng muli at tumahapon. Marami pong salamat. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, To the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God is good all the time. Praise the Lord. Salamat po talaga ng marami sa ating lahat. At talaga na, pinagpapala talaga tayo ng Panginoon Diyos. At ang dami-dami na naman natin. Talagang napakabuti ng Diyos, no? Talaga hindi tayo pinababayaan. Maraming salamat talaga dahil tagumpay at masaya at marami tayong natutunan din sa ating Life in the Spirit Seminar, no? Based sa mga naging sharing, naging inspirasyon ng bawat isa. Sana patuloy nating suportahan ang bawat isa, patuloy nating tangkilikin ng talaga ang salita ng Diyos. Kung hindi, di ba, hindi tayo tatagal na ganito. Kaya walang hanggang pamuring pasasalamat talaga sa Panginoon at sa bawat isa. Talagang yung ating suporta ay laging naandyan, no? Talagang kay buti ng Diyos. So, walang hanggang pasasalamat po talaga sa ating lahat, sa Council of Elders, sa lahat ng mga Rasal Group na nandyan, sumuporta. Ang dami-dami din po natin nung LSS, no? Nakakatuwa din. Talagang naangkin ko talaga yung pinag-isa tayo ng Diyos ng puso't isipan, di ba, no? Pwede namang hindi pumunta doon, pero naandun ang suporta ng bawat isa, no? So talagang salamat po sa inyong lahat, sa pagod, sa time, talent, and treasure na naandyan ang bawat isa. Lahat talaga nag-participate. Talaga lahat merong na-contribute. Di ba, no? Kaya salamat ng marami talaga. So, sa muli, ating GSS na gagawin, though tentative pa po yung venue, pero August 23 and 24 na po talaga yun gagawin. August 23, 24. Saturday, Sunday dito yun. Hopefully, lahat ng St. Vincent Group maka-attend at saka yung hindi pa naka-attend ng GSS. I-check po ulit natin kung sino yung hindi naka-attend ng GSS, no? Ang ating anniversary is August 9. So may venue na po tayo doon. Yan po sa Legion of Mary. So siguro next week meron na tayong announcement tungkol doon. Kasi nagkakaroon po kami ng core meeting this weekend. So yun naman po ang pagkakaabalahan natin. And then, dito naman po ulit sa Paris, ang ating 57 AD, na patuloy ako nananamagan. Extended po kasi ito hanggang October. Supposedly hanggang August, pero na-extend po hanggang October dahil marami pa pong hindi nakakatugon sa mga, yung mga nag-pledge ng donor. So, continuous follow-up pa po sa mga natin, payments. And then yung ating Mr. and Miss Little Santo Cristo, meron na po tayong candidates doon. Anak ni Sister Ben, si Sam, tsaka anak nila Sister Nicelle and Project, si Francis. So yun po.
nag-orienta po sila nag-attend sila ng orientation. So, meron pictorial sa July 19 ng 2 p.m. dito po sa parish. Ang attire lang po is white shirt and maong. And then July 26, yun po yung motorcade launch, 9 a.m. So, mag-a-update na lang po ulit kung ano para doon sa Mr. and Miss. Matagal-tagal pa naman yun. On process po yung mga tickets. Worth 20 pesos lang naman po yun. So, kayang-kaya natin. Kasi tig 100,000 per pair yun eh. So, 200. So, kaya natin yun, di ba? Kayang-kaya, di ba, brother? With God's guidance, walang imposible. Di ba, no? Tapos po, every Friday po, merong walking with the Word. Nag-start lang po nung last Friday sa mga gustong mag-attend. Everyone is invited. Parang lang by Biblia. So, doon sa gustong mag-aral pa ng salita ng Diyos para lalong lumalim. Walking with the Word po yung nila. Except every last Friday of the month kasi merong formation talk. So, meron pong formation talk sa July 25, I think. So, yun. Next week po, ang sponsor is St. James. So, salamat po sa sponsor ngayon, St. John. Pumumuno ni Sister Eloisa, Brad Robert at Sister Nele. At sa lahat ng St. John Group, salamat sa inyo at ang dami nyo, no? Kami din sana next week marami din kami. Amen. Amen. Yun. Meron po bang other announcement? So far, yun lang po. Maraming salamat po ulit. O sa anniversary nga is August 9. Magkakaroon tayo ng core meeting this weekend. So siguro finalize natin yun. No? Yun nga po, sa Legion of Mary ang venue. So may quotation na rin naman sa food. So next week po may announcement na tayo doon. Kasi malapit na eh. So ayun po ang ating paghahandaan ulit. Thank you po sa lahat ulit at ingat po pag-uwi. God bless. Palakpakan natin ang Panginoon.